Ang programang ito ay hatid sa inyo ng National Nutrition Council. Nandito ng programang kung saan ang kalusugan ay number 1. Two-time KBP Golden Dove Awardee for Best Radio Public Service Program at 2014 Gandingan Awardee for Best Development-Oriented Radio Program. Radyo mo sa nutrisyon. Mga usapin ukol sa pangkalahatang kalusugan. Matutugunan ang inyong mga katanungan ukol sa samot-saring issue ng maayos na pangangatawan. Radyo mo sa nutrisyon. Mula ulo hanggang paa. Busog sa impormasyon. Itig sa ekspertong kaalaman. Radyo mo sa nutrisyon. Malusog na katawan, malusog na isipan para sa produktibong mamamayan. Narito na ang inyong mga kasama sa kalusugan. 2014 Gandingan Awardee for Best Development-Oriented Radio Program Host, National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores at Rod Marcelino. Mga kasama sa usapin po ng malnutrisyon ng mga kabataang Pilipinong edad 10 hanggang 11. Ayon po sa National Nutrition Survey noong 2013, isa po sa bawat 10 ang nakararanas ng wasting o pagkapayat at 3 naman sa bawat 10 ang stunted o bansot. Lumabas din sa survey na 8% ang antas ng overweight at obesity sa edad na ito. Ako po si Rod Marcelino at welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon Year 6. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Ngayong hapon ay pag-uusapan natin ang tamang nutrisyon para sa mga kabataan, kasama siyempre ang ating ninang sa wastong nutrisyon, Assistant Secretary of Health at Executive Director for po ng National Nutrition Council. Walang ibang nag-iisang ninang sa nutrisyon na si Asik Bernie Flores. Ninang Bernie, magandang hapon. Magandang hapon, Rod. Present. Baka hanapin mo na naman ako. Present na present. Magandang hapon po sa lahat ng tagapakinig ng Radyo Mo sa Nutrisyon. Alam nyo, very exciting at saka interesting itong ating usapan. Usapan ngayong hapon. Unang-una na kasi very relevant. Marami kasing problema ang kabataan . Ay nako. Opo. Nung bang teenager ka, Rod, naisip mo agad ang kalusugan mo? Maba, hindi. Pag teenager, wala. Usually, basta kung ano na lang ang makikita. Barkada siguro, barkada, importante. yung mga ganon. Oo, karamihan nga kasi ng mga kabataan, hindi pa gaanong conscious sa ganitong bagay na usapin na kalusugan, yung mga future na mangyayari sa kalusugan mo kung ganito ang behavior mo. So napakahalaga na bigyang pansin ng usapin tungkol sa nutrition ng mga kabataan. Pangalawa, yung ating guest resource person na nandito sa studio, mukhang bata rin. Ay tama, kagaya natin, ma'am. Oo, hindi siya nagbabago. Oo. Anyway, pag-usapan natin para hindi na lumalala pa o kaya naman ay maiwasan ang anumang karamdaman kapag ka ang ating mga kabataan ay nagkaedad na. So ngayon pa lang alamin na nila. Dapat paghandaan po nila. Paghandaan. At sabi nga ni ma'am, yung guest resource person natin, kagaya namin, mga bata din. Angkop sa topic. Angkop sa topic. Baka kapiling po natin sa ating talakayan ang nagbabalik nating guest resource person na si Miss Luz Tagonicar, Supervising Health Program Officer, Child Health Development Division, Disease Prevention and Control Bureau ng Department of Health. Magandang hapon po, Miss Luz, at welcome po sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Magandang hapon, Asik Bernie. Magandang Rod, hapon. nagbabalik na naman ako. At syempre, binabati ko yung mga taga-pakinig ng Radyo Mo sa Nutrisyon. At dahil ngayong araw na to special sa bunso ko, birthday niya kasi. So, nag-promise ako sa kanya na babatiin ko siya. Anong pangalan ng Si bunso? Crystal. Crystal, happy birthday. So, happy birthday, anak. Teenager na din siya, 15 years old. Okay, so tamang-tama lang din yung topic natin ngayong hapon para kay siguro Crystal. nakikinig din. Nakikinig siya. Okay. Alright, diretso na po tayo sa ating topic ngayong hapon, Ma'am Luz. Gaya ng sabi nga ni Ma'am Bernie, no? Relevant po yung topic natin. Talagang naakma sa ating mga kabataan. Dahil yung mga kabataan ngayon, ang iniisip nila gimmick, pagdating sa pagkain, puro fast food. At saka maraming nagsisimulang mag-smoke. Maraming uminom. Bata pa. Opo. Diba, minsan nga, nasa high school pa lang may mga bisyo na. So bago tayo dumako sa malalim na talakayan, Ma'am Luz, alamin po natin kung ano yung ibig sabihin ng adolescent muna. Opo.
Opo, ano po ba ito at ang ano yung age range po na sakop po ng live stage na ito? Oo, yung adolescence, yan yung tinatawag nating alanganing edad. Alanganin. Oo, Alanganin. kasi hindi na Hindi sila na bata. bata, pero hindi pa rin naman sila Hindi pa matanda. matanda. So, Oo. dyan din lumalabas lahat ng mga pagbabago sa katawan nila. Mhm. Kaya ito'y napaka-awkward stage, ano? At parang sa atin, maituturing natin na ito ay transition period Mm-mm. mula sa pagkabata patungo sa pagtanda. Siguro Yan dyan- yung adolescent. Sabi Anong ko age nga, group? ang age group nito ay 10 years old hanggang 19. Oh. Usually, ang tawag sa kanila, mga teenagers. Di ba? Nung panahon natin, ngayon, ewan ko kung anong tawag nila, pero nung panahon natin, teenager. Basta Teenager. nag-teen. So, pero ngayon, Mas hindi, mababa. oo, 10. 10 pa lang, oo. Hindi teen. Siyempre, 10. 10 Oo, pa lang, 10 ano pa na, lang. considered na Adolescent na siya. Teenager na. Oo, teenager na. Kasi maaga na rin onset ng menarche, ano? Oo, meron na ngayon na nagre-regla, 9 na taong gulang pa lang. Mm-mm. Oo. Oo. Sa yugtong buhay sa yugtong ito ng buhay ng isang tao, maraming pagbabago, sabi mo nga, Miss Luz, at maging sa kanyang pakikisalimuha sa sosyedad, sa lipunan, sa kanyang pag-iisip, syempre yung kanyang katawan unang-una, no? Ano-ano ba yung mga specific na pagbabago sa isang kabataan o teenager na nakakaapekto sa kanyang nutrition? Sa edad na ito, syempre, ang napaka-importante nagbabago yung physical. Okay. Kasi yung mga babae nakakakorte na ng katawan, Okay. lumalaki na rin yung kanilang breast, yung mga lalaki, lumalapad na yung kanilang mga shoulders at bumababa na yung boses nila. So may maraming pagbabago physically, at ito daw, bukod sa pagiging ang spurt ng growth o yung mabilis na paglaki, nakikita lang kung ikaw ay isang infant at isang adolescent. Correct. So talagang, kung baga sabi natin noon, parang hinuhugot ka sa paglaki sa ganitong edad. So Ini-stretch talagang na ganun. tumatangkad ka dito na malalaman kung matangkad ka talaga o hindi. Bansod. Oo. Tapos talagang sa panahon na ito, marami din yung, sabi mo nga, yung na-impluwensya ng mga kabataan na mag-try ng bago kasi parang feeling nila may edad na sila. So, diyan, may mga risky behavior na silang sinusubukan. Yun nga, tumitikim-tikim na ng Naging curious na sa lahat ng paninigarilyo. bagay. Uminom na siya ng alak, kung ano ba ito. Lalo na kung ang parents o yung mga nakikita ay umiinom na ninigarilyo. Ayun. At yung pinakamalala pa, baka drugs ang itry nila sa panahon na ito. Tapos, sa edad na ito, dahil awkward ang stage na to, yung iba hindi makakope o maka-adjust ng mabilis sa pagbabago. So parang na-stress sila. At syempre, pagdating ng ganyang panahon, pag stress ka kasi at hindi mo na ma-manage yung stress na yan, either kain ka ng kain o hindi ka kumakain. So yan din ang nakaka-affect ng nutrition. Tapos yung mga bisyo, affected talaga ang nutrisyon kasi ang paninigarilyo ay nagbabawas ng appetite dyan. Pati drugs at syempre yung alak kasi ikaw ba naman yung magsuka o lagyan mo ng acid yung or Sa alcohol stomach. ang dyan mo, syempre magbabago ang appetite mo niyan. So, ang tendency talaga maging undernourished kasi kulang ka sa pagkain. Dahil pinapatay ng sigarilyo at saka ng droga ang appetite mo for food. So nawawalan sila So, ng nawawala gana. ng gana. Syempre, hindi ka magkakakain pag wala kang gana. So, Ma'am Luz, no, ano yung pagkakaiba sa nutritional need ng mga nagdadalaga at nagbibinata kumpara sa mga bata? Basically, kapareho din naman. Ang dami lang talaga ang dumadami. Kagaya nga ng nasabi ko, mabilis ang paglaki ng mga bata sa ganitong edad. So, kailangang masuportahan ng dagdag na karagdagang pagkain yung growth spurt. Kasi kung hindi, kung kulang ka sa pagkain at hindi mo na suportahan yung pangangailangan ng katawan, ang tendency dyan, maging mapayat ka o maging bansot ka or hindi mo na reach yung full potential mo for growth. So, yun, hindi talaga siya
nasustentuhan ng pagkain. So Kasi, ito importante talaga. Gaya ng sinasabi nyo nga kanina, may mga kabataan ngayon, paminsan, hindi na kumakain dahil sa nakakalimutan ng kumain. Oo. Dahil sa ang daming mga kung ano-ano mga inaatupak. Oo, talaga. Ikot na ikot. Parang napako na sila sa Facebook o sa Correct. computer. Oo. Ano ba, Miss Luz, yung tamang or nutrition, general speaking, ano yung mga tamang nutrition sa mga adolescent? Meron bang mga nutrient o sustansya na kailangan dagdagan o bawasan sa kanilang diet? Generally speaking, ang tamang nutrition para sa mga adolescents ay yung balancing meal na may iba't ibang uri ng pagkain. So, kaya nga yung guidelines natin for nutritional guidelines for Filipinos, kumain ng iba't ibang uri kasi walang isang pagkain na talaga magbibigay sa'yo ng lahat ng sustansyang kailangan ng katawan. Okay. Yung mga lalaki, mas mataas lang ang pangangailangan nila sa energy. Kasi nga, mas lumalaki sila at mas active sila kasi they're into sports, into many activities. Mas malaki ang kailangan nila sa babae, yung energy, protina, vitamin C, yung mga B vitamins natin, yung B1, B2, and B12, yung vitamin K, magnesium, zinc, manganese, and fluoride. Lahat ng ito ay kailangan para sa pagbuo ng buto at saka paglaki ng katawan, yung paghaba, yung pagtangkad. Yung mga babae naman, dahil nagdadalaga sila, nagkakaroon na sila ng buwan ng regla. So, every month, nagbabawas sila ng dugo. So, para maibalik yon, mas kailangan nila ng iron. Kasi ang iron, ang nagtutulong sa katawan natin para magbuo ng mga red blood cells natin. So, yun yung very distinct na kailangan ng babae. Difference. Oo, yung iron talaga. At sa pag-aaral din ng... Calcium din. Oo, at sa pag-aaral ng National Nutrition Survey natin, sa edad na ito, mas marami talagang babaeng anemic. 10.2% sa kanila ay anemic. Samantala yung mga Ibig lalaki, sabihin, kulang ang oo, kinakain nila. 5.3% lang ang mga lalaki. So, mas marami talaga ang kailangan ng babae Correct. sa ganitong buwan. Correct. O edad pala. Dito din sa stage na to, Miss Luz, yung medyo parang independent-minded na ang mga kabataan, di ba? Sila na yung nagdi-decision para sa sarili nila. Marami sa kanila ngayon ayaw nang sumama sa mga pamilya pag kumakain. Gusto nila sila ang kakain. At usually, dun sila sa fast food establishments kumakain. Iba naman, madaling nadadala ng mga nauuso na pagkain at inumin. Pati mga diet, di ba? Mga fad Oo. diet. So ano pa ang magiging resulta sa ganitong eating habit o eating behavior sa kanilang kalusugan? Meron bang mga specific nutritional problem ang mga nasa ganitong adolescent stage? Oo, kasi nga sabi mo nga ayaw na nila sumama sa mga pamilya at Oo, kung diba? saan sila kumakain, Pagka-breaks na, oo. tapos hindi na supervise din ng mga magulang kung anong kinakain. So pag ang tendency mo palagi kang kumakain sa fast food, ang mga fast food na pagkain kasi mayaman yan sa taba, sa asin, sa asukal. So ang tendency kung palagi doon kumakain, overweight naman, nagiging overweight yung mga Oo. bata or kasi sobra-sobra na yung kinakain nila sa pangangailangan ng katawan. Pero kahit overweight, dahil kulang ang kain nila sa prutas, dahil sa fast food, hindi limitado naman ang inihahain nilang gulay at prutas, kahit na overweight or obese, kulang naman din sa mga bitamina, sa mga vitamin at minerals kasi nga walang gulay at prutas. Yung mga ano naman, yung mga pagkain na kung ano na uuso, kung ano na advertise, di ba? Yung mga soda, Sweetened beverages. yung mga sweetened ganun. beverages, Energy tapos drinks. mga energy drinks. Hindi din siya maganda dahil ang tawag natin diyan ay kulang yan sa nutrisyon Kasi puro energy lang ang ibinibigay niyan. Puro asukal. Puro asukal. Oo. Pero wala na ka ng ibang sustansyang nakukuha. Kaya maaring mataba nga yung sinasabi ko, pwedeng sobra-sobra ang timbang, pero kulang naman sa ibang sustansya sa katawan. Yun nga, tinatawag natin noon na hidden hunger. Kasi Oo. hindi mo nakikita
your body is hungry dun sa mga essential Ibang nutrients. nutrients, Importante, oo, na kagaya ng vitamina at mineral. At mahilig din ma'am yung mga kabataan ngayon sa mga instant. Opo. Oo. Kaya and usually yung mga instant na yun mataas either sugar or asin. Oo, tama. Oo. Yung dalawang yun, 'di ba, may bago ng ang WHO, World Health Organization din. Pinapababa. Meron na siyang standard na dapat mababa lang ang tinitake natin sa isang araw. Okay. May tanong lang dito, Ma'am Luz, no, mula sa ating texter na si 3328. Ang tanong po niya ay ganito, good PM po, ask ko lang po kung ano ang mga programa ng pamahalaan to promote nutrition awareness para sa mga kabataan, lalo na sa mga malalayong lugar sa bansa. Si June po ito, online student sa Child Nutrition ng Stanford University College of Medicine. Salamat po. Okay. Oo, ang gobyerno, syempre, lagi natin yang ini-integrate sa usual na health services natin sa mga health center. Nagkakaroon ng pagtuturo ng tamang nutrisyon sa lahat ng edad. At ganoon din sa school, naka-integrate ito sa curriculum, ang nutrition. So, sa eskwelahan pa lang talagang natututunan na nila paano ba kumain ng tama, ano ang mga dapat na kakainin, at ano yung mga dapat restricted or kumbaga, paminsan-minsan mo lang limitahan o paminsan-minsan mo lang kakainin. Wala namang masyadong distinct na programa kasi naka-integrate na siya talaga dun sa usual na programa, nutrition education classes. Plus, ngayon, ang Department of Health ay nagbibigay ng supplementation sa iron at saka folic acid para sa mga nagdadalaga, yung adolescents. Oo, starting 10 hanggang 49 years old para sa iron and folic acid. Ginagawa natin ito para handa na, kumbaga, ang katawan nila kung sakaling sila ay maging ina o mabuntis. Yun. At saka to lessen also yung stunting prevalence, oo, diba? At saka yun nga, yung pagkabansot. At saka yung kasi pagka ang isang ina na maliit, ang tendency niya, magkakaanak din siya na maliit. So, kaya dapat, bago ka pa lang maging ina, alagaan mo na ang nutrition mo. Dahil ang nutrition na magiging anak mo nakadepende kung anong klaseng nutrition meron ka. Kung anong meron yung ina. Oo. May epekto din May ba epekto sa bata. Okay. Sa pag-uusap natin ngayon na Miss Luz at saka Rod, meron akong babanggitin na relevant sa ating nutrition word for the week. Ito yung isang klase ng eating disorder na nararanasan ng ilan sa ating mga adolescent, at yan ang ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito ang tinatawag na binge eating disorder. Ang binge eating disorder ay isang klase ng eating habit kung saan hindi makontrol yung pagkonsumo ng sobrang dami ng pagkain. Ang mga nakararanas ng ganitong disorder ay karaniwang nagiging overweight at saka obese. Kumakain sila ng mabilis, at kahit sila ay busog na, hindi nila mapigilan yung pagkain. Madalas din silang nakararanas ng depression at guilty feeling kapag nakatapos silang kumain. Kaya usually patago sila kung kumain. Oo. Wala pang matukoy na tiyak na sanhi ang mga eksperto. Ngunit ayon sa mga pag-aaral, may ilang factor na maaring magdulot nito. Kabilang dyan ang family history, yung psychological issues, yung pagdadayat mula pa noong bata, at yung edad din ay isa ring factor yon. Madalas kasi itong maganap during late teens hanggang early 20s. So yung mas conscious sila sa katawan nila, ganun. Hindi ito kusang gumagaling, kaya't may mas makabubuti ang magpatingin agad sa isang doktor o kaya espesyalista na maaaring magreseta ng gamot o kaya ay magsagawa ng therapy. Yan po ang ating word for the week, ang binge eating disorder. Thank you very much, Asek Bernie. Nabubulol ako.
Ayun po ang ating word for the week, mga kasama. At sa mga nanay at tatay o sa mga kabataan na nakikinig ngayon sa ating programa at mayroon po kayong mga tanong, abay welcome na welcome po kayong magtanong. Makisali po sa ating talakayan ngayong hapon. Idagdag ko rin Opo, ma'am. para sa kay June na online student sa child nutrition. Alam mo June, itong ating programa, ito ay isang block time radio program ng pamahalaan ng National Nutrition Council. So we have invested in this program for 6 years now, and hopefully yung mga programa natin na tinatalakay yung mga iba't ibang aspeto ng nutrisyon at kalusugan, pati mga sakit and how these conditions could be treated through nutrition and management ay isang paraan para maparating nga sa mga iba't ibang age group yung tamang impormasyon tungkol sa nutrisyon. Ayun. So, isa na po ito sa mga ginagawang itong programa Radyo Mo sa Nutrisyon. ng ating pamahalaan. Oo. Ayan. Kaya, June, pwede ka pa uli magtanong. Oo. Opo. At doon sa iba pang mga kabataan na may mga katanungan po patungkol sa tamang na nutrition po para sa inyo. Alright. Pwede ho kayo mag-text sa ating smart number sa 0921-431-1044. Yan po ay para sa smart again. At sa Globe naman ay 0927-650-6795. Ulitin ko po ang ating Globe number. It's 0927-650-6795. Pwede nyo rin po kaming tawagan sa aming landline sa 8822-374. At i-add nyo rin po kami sa ating circle sa Google Plus at maki-interact din po sa aming gamit po ang hashtag Radyo Mo sa Nutrisyon Year 6. At saka mapapanood nyo rin po kami itong episode natin ngayon. Pati yung mga nagdaan pang episode. Punta lang po kayo sa YouTube channel Radyo Mo sa Nutrition Year 6. One word lamang po yon. Ayun. At para naman sa mga may Android cellphone, lahat naman siguro yung touchscreen na yung meron pa bang Meron pa 3310? Wala na siguro gumagamit. Pati si nanay ka dyan sa baba. May Wow. pwesto ng kamatis abay, may Facebook account na rin dahil Android na yung cellphone na ginagamit. Abay, maaari nyo pong i-download mga kasama sa Google Play Store ang application na RMN TV para makikita nyo po kami. Ayan, ngayon dito sa loob po yung aming programa. Ayun. Kaya dapat like ka nakangiti, Rod. Opo. Sa Facebook naman po, i-like lang nyo ang aming account na Radyo Mo sa Nutrition. Isang word lang po yun. At sundan nyo rin kami sa Twitter sa aming account na Radyo Nutrition. Isang word din po yun. At bisitahin nyo rin po ang website ng National Nutrition Council sa nnc.gov.ph. Yung namin pong official Facebook page, NNC Official. At doon naman sa mga gusto pong magkaroon ng Android cellphone, yung load lang muna. Yung load lang muna ang ibibigay namin. 100 pesos cellphone load pong ibibigay namin sa mga sasali po sa ating text question of the day. At 6 po ang ating magiging winners. Alright. Okay, At madali narito lang na po. naman. Madali lang po, ma'am, yung Oo. tanong. Sagutin lang po ang tanong na ito. Ano po ang mga pagbabagong nagaganap sa mga kabataan or adolescent na nakaka-apekto sa kanilang nutrition? Dalawa lang po, pwede na. Naku, Pwede naman na. Dalawa lang, ang napakasimple. dami sinabi kanina ni Opo, dalawa lang Ma'am Lucy. hinihingi nyo, Dalawa lang Ninang. po, oo. Ay, napakasimple po yung tanong natin. Abay, wag na pong mag-atubiling i-text na po ang inyong sagot sa ganitong format, full names, eksaktong address, ilagay ang street, barangay, bayan o lungsod at lalawigan at syempre ang inyong sagot. At isend po ito sa 0908-579-6898. Ipagpapatuloy natin mga kasamang talakayan tungkol sa nutrisyon ng mga kabataan matapos lamang ang maikling paalala. Magbabalik po ang Radyo Mo sa Nutrisyon. Radyo Mo sa Nutrisyon. Amoy, nandito si Aling Otsit. Kamusta po? Eto, 77 na, kumakayod pa rin. 77, matibay ang mga buto nyo, Nay. Sinusunod nyo tiyak ang Commandment number 5. Uminom ng gatas at kumain ng ibang pagkain mayaman sa calcium. Siyempre, pero kaya ako narito, baka gusto nyong bumili ng dilis. Yung palang naaamoy ko. Dilis, mayaman sa calcium yan. Isang tabo nga yan, Mother. Oo ba? Ako, isang balde. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Pang 10 kumain
kumainment, mangmoy. Maging aktibo, iwasan ang alak, huwag manigarilyo. Wala akong ganyang bisyo. Very good, Elmer. Maraming bagay ang nagdudulot ng stress at ng sakit tulad ng cancer, heart disease, diabetes. Simple ang sekreto. Kumain ng tama, magpalakas ng katawan, maging aktibo. Game ako dyan, mangmoy. O sige, Elmer, mamaya pagpunta natin sa kantin, maghagdan tayo. Ha? Hanggang 10th floor? Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Radyo mo sa nutrisyon. Alright mga kasama, nagbabalik po ang Radyo mo sa Nutrisyon. Kasama pa rin ang ating guest, resource person na si Miss Luz B. Tagunicar, Supervising Health Program Officer, Child Health Development Division. This is the Prevention and Control Bureau ng Department of Health. Ma'am Luz, bukod po sa pagkain ng masusustansya, ano po bang may papayo natin sa mga kabataan para mapanatiling tama po yung kanilang nutrisyon? Oo, Kasi yung isang... sinasabi nga kanina, yung iba'y patago pa kumakain. Oo. Para hindi makita no, kung ano yung kanilang kinakain. Opo. Ang isang mahalagang tip na ibibigay ko sa mga kabataan ay kumain sila ng almusal. Dahil napag-alaman natin na malimit sa mga kabataan hindi nag-aalmusal. Kaya nga ang tawag dyan sa almusal ay breakfast. You're breaking the fast kasi ang tagal mong natulog, walang pagkain ng katawan mo. So ang level ng mga nutrients mo mababa na. So kailangang maibalik. So dahil hindi nag-aalmusal, ang tendency ng brain mo ay mag-signal sa katawan mo na kumain ka kasi gutom nga siya eh. Ang tendency ng mga hindi nag-aalmusal, mas marami nakukonsumo nilang chocolates, mas marami ang soft drinks, Yung snacks. oo, yung mga snack foods kasi mataas siya sa sugar at dahil wala ngang energy yung katawan mo, ang signal ng katawan, more sugar. So mas maraming soft drinks, mas maraming chocolates at less ang nakakain mo na masustansya, yung mga gulay at prutas, less mong nakakain yan dahil nga dun sa signal ng brain. At bago mag-respond yung katawan mo dun sa kinain mo, medyo matagal. Kaya nasobrahan na yung nakain mo. Kagaya pong candies Kaya at kung saka magda-diet ka nga, hindi mo kailangan na i-starve ang katawan mo kasi gano'n na mangyayari. Kaya ang bilis mo ngang mawala ng timbang pero ang bilis din bumabalik dahil ang tendency mo kumain ng kumain pag kumain ka na. Kasi ang signal ng brain mo kain. So mas marami lalo yung nakakain mo. At syempre importante yung magpahinga. Dapat tama ang dami ng oras ng tulog at Hindi saka pahinga. alauna na ng madaling araw, nandun pa rin nagfe-Facebook. Oo, nagfe-Facebook. Nagdodota, COC ngayon. COC na ba? Oo, Clash of the Clans. Clash of the Clans. Nako. Tapos, dapat pipiliin din nila yung kakainin nila. Syempre, yun nga, sinasabi natin yung mga soda at saka mga chips. Madaling kainin, pero wala naman yang kasing naibibigay na masyadong nutrisyon. At yun na nga, dahil so sa... breakfast, rest, at saka rest. At syempre, iwasan ng mga bisyo. Yung Yun. sinasabi natin, yung alak, sigarilyo, tsaka lalo na ang droga. Kasi yan ay talagang binabago niya ang, kumbaga yung appetite mo, tinatakluban o para hindi ka na mag-crave para sa pagkain. Sa almusal, ma'am. Kasi sa almusal, paulit-ulit na lang kinakain ng mga kabataan. Opo, di ba? isang kulay lang. Isang kulay lang. Opo. Ano yung tamang pagkain sa almusal? Di ba meron tayong pinggang Pinoy? Yun, Dapat yun ang susundin nila. So, makikita natin yun sa website ng National Nutrition Council at ng Food and Nutrition Research Institute. Pinapakita natin doon graphically kung gaano kadaming kanin, gulay, prutas at saka ulam ang kakainin mo. At tubig. Maraming tubig ang kailangang inumin. Wag yung puro soft drinks ang tubig mo at saka yung mga sugar sweetened beverages. Pinaka-healthy pa ring inumin ay ang tubig. So, ito din ay nililinis din yung katawan natin. Tsaka yung mga excess intake natin ng sugar at saka salt, nililinis din ang tubig. Kaya importante ang tubig. So, yun. Okay. Sige, yun. I-share ko lang yung padala ulit ni June. Yung nag-text sa atin kanina. Nagpapasalamat lang siya. Sabi niya, i-share ko po sa school namin ang mga information na nalaman ko.
Okay, sige, you're very welcome, Thank June. you, June. Oo, tawag ka lang or call or text. Dito pa naman galing sa ating texter 2531, meron din siyang tanong, Miss Luz. Good PM po, sa edad po ba na 16, dapat na mag-exercise para sa diet dahil ayaw po tumaba ng anak ko. At maraming mga kabataan ngayon, conscious na rin sila sa kanilang katawan. Opo. Actually, ang pag-ehersisyo po ay para All sa ages. all ages. Kahit bata, kahit... At hindi lang pampapayat. Oo. At hindi lang siya pampapayat actually. Yun nga, pampalakas ng katawan para maging physically fit ka. At kung ayaw tumaba, ibig sabihin nun, kulang ang kinakain niya sa pangangailangan ng katawan, kaya hindi Ayaw siya niyang tumataba. tumaba. Ayaw niya tumaba, kaya Medyo- exercise. oo. Kaya exercise siya na exercise. Oo. Tinatanong niya kung pwede na siyang mag-exercise Pwede naman. dahil para madayat Madayat siguro. siya. Hindi lalaki yung Conscious kanyang siya. katawan. Oo. Kasama Kasama po naman yun. yun. Oo. Kasama naman yun na kumain ka ng tama at kung ayaw mo naman tumaba, mag-exercise ka. Oo. At saka hindi kailangan yung punta ka sa salon or Oo. sa gym. Sa gym. Oo. Yung lakad lang around your community, barangay, 'di ba? Biking, yung 'di ba? Gardening nga mag-garden ka kahit trabaho sa bahay. Ang Actually, tawag nga natin doon is not more of exercise kundi physical activity. Basta gumalaw ka Yes. para pagpawisan Dancing. ka. Oo. Correct. Kahit paglilinis ng kotse, pagwawali sa tulungan mo harapan. nanay mo mag-ano. Linis ng bahay. Oo, maglinis ng bahay. Ayusin mo ang closet mo. Baka marami na natamba. At doon sa mga Yung kabataan. study area. Opo, yung mga kabataan na ayaw tumaba, ma'am. Ayaw kasi conscious na. Yung mga kabataan ngayon, no, gusto nila ma-maintain yung figure, yung kanilang o figura ng katawan. Sundin nyo lang po yung pinggang Pinoy. Oo. Di po ba? Correct. Oo. Tama. At Ang dami ng kakainin. Oo. Yun ang tamang dieta. Kasi nung nakarang araw, nandyan ako ma'am sa loob ng isang grocery, Oo. may nagdi-distribute ng pinggang Pinoy Oo, na talaga. sabi ko natutuwa Guide. ako. Tapos yun nga, talagang binabasa nila no yung pinggang Pinoy Oo. sa loob ng grocery. Tsaka Sabi ko ang siguro galing. Oo. madagdag natin sa kay Texter 2531, yun pong bawasan po yung soft drinks. Yan ang Tama. talagang Oo. Ay naku, yung mga kalaban kabataan. talaga. Oo. Konting uhaw lang, konting init, Oo. nandun kagad sa Alam niyo, tindahan. sabihin niyo sa anak ninyo na pag tinanggal niya ang soft drink sa kanyang food intake every day, makikita niya bababa ang kanyang timbang. Sa totoo lang. Mabilis talaga. Mabilis bumaba. Mabilis talaga. At may pag-aaral nga na pag araw-araw nagtitake ka ng soft drinks in 10 years time, posibleng diabetic ka na. Correct. O yun. Okay, so Rod, maiksi lang ang oras talaga natin. Interesting. Sabi sa iyo, interesting at saka exciting ang ano Topic natin. natin. Oo. Well, actually, sa totoo lang, ang adolescence talaga ay ang yugto sa buhay ng tao kung kailan nagaganap yung maraming pagbabago. Ito ang delicate stage kung saan ang isang musmos, sabi nga ni Mr. Luz kanina, alanganing edad. Unti-unti na kasi siyang inihahanda para maging isang adult. Ang maselang prosesong ito ang patuloy na paglaki at paglago ng kanilang physical, emotional, mental at psychological na aspeto ay may kaakibat na pangangailangan sa wastong nutrisyon. Upang matugunan ang mabilis na pagbabagong nagaganap sa katawan, ang isang adolescent ay nangangailangan ng sapat na enerhiya mula sa carbohydrates, sa protina at sa fats. Gayon din ang mga vitamin at mineral gaya ng vitamin A, B, C, iron at calcium at pati na nga yung mga magnesium at potassium na sinabi kanina ni Miss Luz. Iwasan ang mga pagkaing mataas sa calories ngunit wala o kakaunti naman ang nutrients kung may mga tinatawag na empty calorie foods. Yung iwasan din ang hindi pagkain ng almusal, ang madalas na pagpupuyat, ang labis na panonood ng television at paggamit ng mga gadget, at maging ang mga bisyo tulad ng alak, sigarilyo, at higit sa lahat ang illegal drugs. Makatutulong din ang pagkakaroon ng regular na physical activity upang mapanatili ang tamang timbang. Huwag ho abusuhin ang katawan habang bata, kalusugan ay pahalagahan. Opo.
At ating naging talakaya o naging kasama natin mga kasama sa ating talakayan ngayong hapon si Miss Luz B. Tagonicar, Supervising Health Program Officer, Child Health Division, Development Division. This is Prevention and Control Bureau ng Department of Health. Maraming salamat po Ma'am Luz, at may mensahe pa po ba kayo na nais nyo pong iwan sa ating mga kabataan at sa mga nanay ng mga kabataan na nakikinig po ngayon sa ating programa? Oo, thank you Rod sa pag-imbita. Ang huling sasabihin ko sa mga magulang ang estado ng nutrisyon ngayon ng mga anak nyo ay magiging salamin ng kalagayan ng kanyang nutrisyon sa hinaharap. Kaya dapat naman po matyagang subaybayan ng mga magulang ang kanilang nutrisyon ngayon pa lang para sa magandang kinabukasan. Challenging ito kasi dapat ang mga magulang din ang role model. Kung sinasabi nila sa mga anak nilang kumain ng gulay, dapat nagpapakita din silang kumakain ng gulay. At yung mga hinahanda nilang pagkain ay dapat masustansya at tama para maituro nila sa mga anak nila. Correct. Maraming salamat, Miss Luz Tagonicar. At sana'y matimbita ka namin ulit. Okay, eto na Rod, yung mga nanalo ng tig-100 pisong cellphone load. Sila yung unang 6 na nagpadala ng tamang sagot sa ating tanong na ano ang mga pagbabagong nagaganap sa mga adolescent na nakaka-apekto sa kanilang nutrisyon. Pero 2 lang pwede na. Okay. Iyon. At eto ma'am, yung mga nanalo ng tig 100 pesos na cellphone load. Saka na po yung Android phone. Load muna. Unang winner of 100 pesos na cellphone load ay mula po sa barangay Kamohagin, Gumaca, Quezon. Opo, congratulations to Jennifer Ancheta. Panalo ka ng 100 pesos sa cellphone load. Mabilis ang paglaki. Ayun, at nagkakaroon ng regla. Yun ang kanyang sagot. Ang pangalawang winner naman ma'am ay mula sa General Tinio. Opo, Nueva Ecija. Congratulations to Emerlinda Clemente. Panalo ka ng 100 pesos sa cellphone load. Pangatlong winner naman ay si Fergie de la Vega ng Santa Rosa, Nueva Ecija. Uy, 2. Nueva Ecija natin. Opo. Sa Fergie de la Vega, congratulations. Ang pang-apat naman ma'am ay mula sa Marilao, Bulacan. Si Arnold Alvaran naman. Alvaran, tama. Arnold, congratulations. Panalo ka ng 100 pesos sa cellphone load. Ang panglima ay from Samson, Quezon City. Taga Quezon City. Barangay, Polario, Samson, Quezon City. Willie Salas. Congratulations, Willie. Panalo ka ng 100 pesos na cellphone load. At ang ating last winner ay mula naman ito sa Los Baños, Laguna, Purok 5. Ayun. Los Baños, Laguna. Congratulations to hindi ko mabasa yung kanyang pangalan. Si Sharina. Tama ba? Sharina. Opo, Palaez. Sharina Palaez. Congratulations. Winner ka ng 100 pesos na cellphone load. Oy, maraming salamat sa pagsali ninyo. Binabati po namin kayo. Congratulations, ha. Yan po ang isang masustansyang talakayang hatid sa inyo ng Radyo Mo sa Nutrisyon. Sana'y nabusog na naman namin kayo ng mga kaalaman tungkol sa tamang nutrisyon. At doon naman po sa mga may gusto po pong itanong sa ating resource person ngayong hapon pero hindi po nila naihabol yung kanilang mga tanong, ma'am, wag ho kayong mag-aalala. Pwede pa, no problem. Mga kasama, text nyo lang po yung inyong mga tanong dito po sa mga numerong ito sa 0908-579-6898. At sasagutin po yan ng ating resource person na si Miss Luz sa pamamagitan po ng ating production team kahit wala na po tayo sa ere. Okay, kasi patunay po yan ang tuloy-tuloy na serbisyo publiko ng Radyo Mo sa Nutrisyon. Magsasama-sama po tayo muli sa isa na namang malusog na talakayan sa susunod na Sabado, mga kanutrisyon, ganap na 12:30 ng tanghali dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon sa DZXL 558. Tandaan, dito po sa Radyo Mo sa Nutrisyon, abay bubusugin namin kayo sa impormasyon. At sisiksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwaksi po ang mga maling gawaing kumukontra sa mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. Tandaan lamang po, malusog na katawan, malusog na isipan para sa malusog na mamayan. Ako po ang inyong lingkod, Assistant Secretary of Health at Executive Director ng National Nutrition Council na si Bernie Flores. At ako naman po si Rod Marcelino. Kami po ang inyong kabalikat sa kalusugan
kalusugan at sa wastong nutrisyon. Dito sa Mamdu, sabayan mo kami. Sabayan mo kami. Opo. Dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon Year 6. Yun. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng National Nutrition Council. para sa